Magandang gabi mga ka-EDOX. Narito ang pinakahuling update sa Bagyong Nando, na may international name na Ragasa, batay sa 5 p.m. briefing ng Pagasa. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Alas 5 ng hapon ngayong Setyembre 19, 2025, si Nando ay isang ganap na tropical storm na kasalukuyang nasa Philippines Sea. Patuloy itong kumikilos pahilagang kanluran, patungo sa Northern Luzon. Lumalakas ang bagyo at maganda ang kondisyon para mas lumakas pa ito sa susunod na 24-48 oras. Sa susunod na 12-24 oras, nasa Philippine Sea pa rin, papunta sa Babuyan Islands, Northern Luzon. Patuloy ang paglakas, posibleng maging mas malakas na tropical storm malapit sa typhoon. Lalakas ang hangin, magiging maalon ang dagat, may pag-ulan na inaasahan sa mga baybayin at kabundukan. Sa loob ng 24-48 oras, malapit o nasa Babuyan Islands, posibleng dumaan malapit o sa baybayin ng Northern Luzon. Maaring umabot sa lakas ng super typhoon category, depende sa mga kondisyon, temperatura ng dagat, lakas ng hangin at dami ng moisture. Malakas na hangin, posibleng may bugso ng hangin, malakas na ulan na magdudulot ng baha, posibleng storm surge sa mga komunidad sa baybayin. Higit sa 48 oras, papasok sa loob ng Northern Luzon kung magla-landfall malapit na dadaan o dadaan sa hilaga nito, depende sa kaunting pagbabago. Maaring humina pagkatapos ng interaksyon sa lupa, ngunit patuloy pa rin ang malakas na pag-ulan. Baha, pagguho ng lupa, pagkaantala ng transportasyon sa dagat, kuryente, at panganib sa infrastruktura. Malamang na maglabas ang Pagasa ng Tropical Cyclone Wind Signals, TCWS, na abot sa Super Typhoon category sa Signal number 5 para sa mga probinsya sa Northern Luzon at mga karatig isla sa lalong madaling panahon. Magiging maalon hanggang sa napakaalon ang mga baybayin. Pinapayuhan ang maliliit na bangka at mga sasakyang pangisda na manatili sa pantalan. Ang malakas na pag-ulan na dala hindi lang ni Nando kundi pati na rin ng paglakas ng habagat ay inaasahang makakaapekto sa mas malawak na lugar, kahit pa malayo sa direktang daanan ng bagyo. Maghanda para sa malakas na hangin at ulan, itali ang mga bagay sa labas, suriin ang bubong, siguraduhing malinis ang mga kanal. Manatiling updated sa mga opisyal na source, Pagasa bulletins, local government units. Sa mga lugar sa baybayin, maging alerto sa posibleng pagtaas ng tubig dagat. Sa mga kabundukan, mag-ingat sa pagguho ng lupa. Iwasan ang hindi kinakailangang paglalakbay, lalo na sa dagat, kung nakatira sa mga lugar na madaling bahayin o mababa, isaalang-alang ang maagang paglikas. Maaring lumipat ng bahagya ang eksaktong daanan ng bagyo, pakanluran o pasilangan. Ang maliit na paglipat pahilaga o patimog ay maaring magpabago kung aling mga probinsya ang makakaranas ng pinakamalakas na hangin o pinakamatinding baha. Kung gaano kabilis lumakas si Nando ay depende sa mga salik sa kapaligiran, lalo na ang init ng dagat at ang lakas ng hangin sa itaas. Ang oras ng pagdating ng pinakamasamang kondisyon sa iba't ibang lugar ay maaring magbago. Ang ilang lugar ay maaring makaranas ng mas malakas na pag-ulan ng mas maaga kaysa sa inaasahan dahil sa interaksyon nito sa habagat. Yan po ang pinakahuling update ngayong 5 p.m. mula sa Pagasa tungkol sa Bagyong Nando. Manatiling ligtas, alerto at patuloy na subaybayan ang susunod na bulletin. At ito ang EDOX DC na nagbibigay ng impormasyon para sa ulat panahon para safe po tayong lahat sa oras ng sakuna at kalamidad. Mananatiling nakatutok sa ating mga update.